Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong sinabi ni Franz Castro na dapat daw may accountability si Vice President dun daw sa pag, paglustay daw, sa paggamit daw ng mali do sa budget ng confidential fund. So, hanggang ngayon, yun pa rin po yung ipinagpuputok ng butse nitong si Franz Castro. Na sabi nga ni BP Sara, convicted daw to sa child abuse, which is hinatulan naman talaga ng korte. Dapat nga nakakulong to pinayagan lang magpiyansa. So, sabi ng kongresistang aktivista na to na convicted po sa child abuse, dapat daw may accountability si Vice President Sara Duterte dun sa kanyang confidential funds na 2022 pa po nangyari yon. So, budget deliberation, bali naungkat to nung budget deliberation ngayong year na to dahil may proposed budget ang Vice President na 2 billion. So, kung iisipin nyo, no, 2025 budget po yung pinag-uusapan, pero ang hinuhukay na issue nitong mga aktivistang to, particular itong si Franz Castro na convicted sa child abuse, yung confidential funds noong 2022 pa. Wala namang confidential funds si BP Sara noong 2023 to 2024. So, sabi nga ni Madam Gloria Arroyo dito, dapat hindi na pinag-uusapan yung confidential funds kasi medyo matagal na yun. Dapat ang pinag-uusapan is yung 2025 kaya yung 2024. Since wala namang confidential funds yung 2024 si BP Sara, so ano pang reason bakit kailangan i-brought out pa yung confidential funds na yan. Ngayon kasi gustong malaman nito ni Franz Castro na parang kailangan nila malaman i-itemize ni BP Sara yung confidential funds, which is ano naman yun, di ba? From the nature na salita na nga confidential, tapos gusto mong i-itemize, malaman ninyo kung saan ginastos. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitan to. Himayin natin kung ano naman itong mga inirereklamo ni Franz Castro dito kay BP Sara, pati rin sa COA. Dapat may accountability. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, matapos maglabas ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit o COA sa 73.28 million ng Ito kasi, ito yung panibagong inire-raise nila. So after nung confidential funds, ito naman ngayon yung inirereklamo nila na meron daw Notice of Disallowance na ibinigay. Yung itong COA sa Office of the Vice President na parang sinasabi kasi rito, kulang pa sa mga requirements na ipasa si Vice President para dun sa mga pinagkagasusan ng kanyang confidential funds noong 2022. Ngayon, ngayon yung kumbaga ito yung ginagawang palabigasan nitong si Franz Castro na hindi naman niya naiintindihan ano bang ibig sabihin ng disallowance na yan. Kung ano ba yung mga dapat gawin diyan sa notice of disallowance. So, ayan yung pinupunan niya ngayon. So, dito siya ngayon nakapsentro sa notice of disallowance. Kumbaga, diyan niya pinupuruhan ng todo si BP Sara, pero sa ending, mukhang mali yung pagkakaintindi nito ni Franz Castro. 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ayon sa Magkabayan Block Solid, sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa kulang ang pondo sa bagay, paano nangyaring kulang sa pondo ang Philippines? Bumabaha nga ng pera ngayon sa budget deliberation. Yung DPWH nga na lumulubog ang Pilipinas dahil sa 5,500 flood control project na pumalpak, ang hinihinging budget ay 900 billion. Tapos sasabihin mo, kulang na kulang ang pondo.
baka kulang na pondo para mabigyan lahat ng mga corrupt official natin. So wala tayong tinutukoy na particular, pero marami diyan kasi na hindi pinaliliwanag kung saan nila ginagamit yung kanilang mga budget. Kung ang nangyayari diyan parang liquidation by certification na nangyayari, no? Ganyan yung mga natin, mga kongresista natin ngayon dito na hindi sila na-audit. Gusto nilang mangyari ay naka-itemize kung ano yung mga pinagkagastusan ni BP Sara doon sa kanyang confidential fund, which is yan inilabas na nga nila dahil tinakot nila, binraso nila yung COA. So naglabas yung COA ng kumbaga ng report. Yun nga, nalaman na merong notice of disallowance, which is okay naman. At least nalaman natin na meron palang ganun. Pero ang hindi kasi maganda sa nangyayari, tandaan po, Vice President po yung kanilang kumbaga dinideliberate na budget dyan. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, dapat yan, may tradition nga sila dyan. Kumbaga, hindi na pinatatagal yung budget ng presidente at ng vice presidente. Pero nabago ngayon sa liderato ni Bongbong Marcos at ni Speaker Romualdez. So, nabago yung kaugalian na sabi nga ni Marcoleta, kumbaga, mas matibay pa dapat yun sa nakaukit sa bato kasi, kumbaga, sinusunod na tradisyon yun. Pero dahil nga pinayagan ni Speaker Romualdez, itong mga aktivistang kongresista natin, sila yung talagang ginawang attack dog dito para, alam nyo yun, busisiin ng todo yung budget ni BP Sara. Isipin nyo, umabot pa ng round 2. Ang hinihinging budget lang ng Office of the Vice President, 2 billion pesos. Hindi maliit na halaga yan. Malaki pa rin kung titignan mo kasi billion pa rin naman. I-compare mo naman sa DPWH na ang hinihingi is almost 900 billion. Pero inaprubahan kagad. Isang reading lang ang ginawa. Ginisaban nitong itong convicted na to ng child abuse. Oo, nagtanong pero hanggang doon lang. Kaya nga doon sa nakarang video nga natin, 'di ba? Parang sinabi ko nga doon, parang pinaglalaroan lang yung yung pagbusisi doon sa budget. Kasi kung talagang ang after mo rito para sa serbisyong publiko, bakit nyo pinalusot kagad yung budget ng DPWH, which is 900 billion? Tapos nanghihingi pa sila ng additional na pondo para daw sa dredging ng mga ilog dahil bumabaw na, inaprubahan nyo pa rin. Diba? Asan na yung pinakasinasabi ninyong walang halong politika at ang sa inyo lang naman, malaman nyo lang dahil pondo nga naman ng taong bayan yan, bakit nyo inulusot? Gusto nyong malaman kung saan ginamit ni BP Sara yung kanyang confidential funds, gusto nyo i-itemize, dapat ganun din kayo. Ilabas nyo rin kung saan nyo ginamit yung pondo ninyo. I-itemize ninyo, hindi yung liquidation by certification. Na, kunyari, halimbawa, ganito nangyari. Ako, si ganito ng ano bang aktivistang basta kung anong party list yan. Halimbawa, Coricong. Ako, si ganito ng Coricong party list. Nagamit ko na yung aking 1 bilyong pondo. At ang pinagamitan lang nito ay para sa serbisyong ganito. Tapos na. Ganun ba yung gusto nyong gusto nyo ipamukha sa Pilipino na kayo, binubusisi nyo ng todo yung pondo ng Vice President para sabihin ninyo nagagamit ng tama. Pero kayo, yung pondo ninyo, certification lang at wala na magagawa yung COA. Tandaan nyo sila yung gumawa ng batas na yan, ng liquidation by certification lang. Supposedly, dapat binubusisi rin niya, pero walang nangyayari. Walang kinatawan ng gobyerno na pwedeng bumusisi sa budget ng mga mambabatas natin. Tapos, ang lalakas ng loob nito na mamuna, di ba? Punahin yung budget ng mga kagawaran. Pero, siyempre, ngayon, na pinag-iinitan lang naman yung pondo, yung budget ng OVP.
Kasi kung hindi nyo pinag-iinitan yung budget ng OBP, bakit yung mga departamentong ang hawak ng presidente ng ganyang gabinete nakakalusot ng ganun-ganun lang? Isang reading lang. DPWH, 900 billion na pondo, lusot. 2 billion na pondo ng OBP, umabot pa ng second round at meron pang naririnig tayong mga kongresista na sumisigaw ng zero budget daw dapat ang OBP. Ganyan po nila winawalang hiya yung Office of the Vice President. Tandaan po ninyo, second highest elected official po ang Vice President next to the President. 32 million ang bumoto kay VP Sara. Tapos wawalang ngayain lang ng mga aktivistang kongresista na yung isa pa nga doon, convicted pa ng child abuse, wawalang ngayain. Tapos nung ginantihan ni VP Sara, pinalalabas nyo si VP Sara pa yung parang nag-attitude. Sino ba ang unang tumawag ng puset? Doon ka nagkamali nang tawagin mong mag-ad hominem ka na puset. Nung binalik sa'yo yung ad hominem, iiyak-iyak ka at namemersonal na. Samantalang kayo yung unang namersonal. So, nakatikim lang kayo ng konting hagupit ni VP Sara, iiyak-iyak kayo sa Gedli. Tapos, ipananakot nyo, zero budget. Tapos, kung ano-ano pa yung sinasabi nyo sa media, panayang pa-interview nyo, samantalang yung Office of the Vice President, hindi man lang nagpa-press conference kung ano yung nangyari talaga. Pero kayo, panay ang dadaan nyo sa media. Pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan anya ang impeachment. Sa notice of disallowance ng COA, nakasaad na walang isinumiting dokumento ang tanggapan ng Vice-Presidente para patunayan ang tagumpay sa information gathering o surveillance activities nito. Partikular na sa 10 million pesos na halaga ng reward payment. 34. Ayan, no? Inilabas nila, in-itemize na rito kung saan ginamit yung pera ng confidential funds ng Vice President. Alam nyo, medyo nakakatakot tong ginawang to ng COA. Alam nyo kung bakit? Kaya ang sinabing confidential yan para hindi malaman ng mga NPA kung saan ba ginagamit ng Vice President yung kanyang confidential funds. Kasi pwedeng gamitin ng NPA yan para matiktikan or malaman nila kung saan pala ginagamit yung confidential funds. At least, kumbaga maiiwasan na nila, makakapag-adjust na sila. Since ang namilit na makuha itong mga data na to, aktivistang never kinundi na yung NPA, magiging advantage na ngayon sa NPA yan. Dahil alam na nila na yung pala ginagamit sa mga reward payment. So, siyempre, kumbaga medyo matitiktikan na nila kung sino-sino yung posibleng binabayaran ng gobyerno para magbigay ng impormasyon nagbibigay impormasyon sa mga NPA. Kaya yung NPA ngayon, di ba, madali silang nasusukol. So dahil dito sa ginawa ni Franz Castro na convicted sa child abuse, naging advantage na nalaman na ng NPA ngayon kung saan sila dinadali ng gobyerno. So parang dito binibigyan ng mga aktivistang to ng ideya yung NPA na sa gantong bagay pala tayo kumbaga natitake advantage tayo ng gobyerno. So dito ngayon mag-iingat yung mga NPA. Kaya nga medyo nakakatakot tong ginawa ng COA dahil wala naman tayong magagawa Binraso nitong mga aktivistang kongresista, pinapayagan naman ng kanilang speaker, Romualdez, wala tayong magagawa, pero hindi nila naisip na pwedeng gamitin ng mga NPA as advantage sa kanilang kung paano sila gagalaw ngayon dahil nga nasusukol na sila, di ba? Kumunti na nga lang yung mga NPA ngayon dahil nga sa patuloy na pakikipaglaban ng NTF-ELCAC na pinamunuan din ni VP Sara. Ngayon, dahil nalaman na nila, kumbaga alam na nila kung sino-sino yung mga posible nilang kumbaga yung mga pinaghihinalaan nila na binabayaran para ituro itong mga NPA. 0.85 million pesos na payment of reward sa pamamagitan ng various goods at 24.93 million pesos na halaga ng payment of reward sa pamamagitan ng medicines.
gayon din ang 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na pinambayad sa mga table, chairs, desktop computers at printers. Batay sa ulat, hindi nakasaad kung nakalaan ba ang mga ito sa confidential operations at activities ng Office of the Vice President. Ang isyong ito, inihayag ni Congresswoman Castro sa pagdinig ng panukalang pondo para sa 2025. Sino naghayag ng mga pinagkagastusan? Si Franz Castro na convicted po ng child abuse na never kinundi na yung mga maling gawain ng NPA. So, siya rin yung nagbigay ng ideya sa mga NPA kung saan ba ginagamit yung confidential fund laban sa kanila. So, ngayon, alam na ng NPA kung saan sila, kung ano yung pinagagamitan ng budget ng gobyerno para mahuli sila. Siyempre, iiwasan na nila ng NPA yung kumbaga mag-a-adjust na sila. Binigyan ng ideya nito ni Franz Castro. So, maybe na magamit na advantage pa ng mga NPA yan. Ni VP Duterte. Naging sentro rin ito ng mga pagtatanong ng mga kongresista, subalit paulit-ulit na tinanggihang sagutin ng pangalawang Pangulo. Alam niyo ba bakit tinatanggi ni VP Sara yung pagsagot dun sa confidential funds na yun? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, no? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Ayon kay COA Assistant Commissioner Alexander Juliano na present. Ito ipaliliwanag ng COA kung bakit sinasabi natin itong notice of disallowance ni VP Sara, hindi naman ganun ka-serious. O sabihin natin hindi naman totaling sinasabi na mali yung paggamit ni VP Sara dun sa kanyang confidential funds. Makinig ka, Franz Castro, ipaliliwanag sa iyo nitong taga-COA. Sa budget deliberations ng House Appropriations Panel, tumutukoy ang notice of disallowance sa paggastos ng may irregularidad, hindi kailangan o maluho, subalit hindi pa naman ito pinal at maaari pa anyang iapela. Pero Hindi pa naman daw, hindi pa naman daw yun final, pero pwede pang iapila. So, ibig sabihin, maybe merong mga hindi lang naipasang mga dokumento, yung mga hindi lang naibigyan ng paliwanag kung saan ginamit yung pondo. So, siguro yun lang yung mga naging kulang dun sa pagpapasa ng confidential funds ni VP Sara. Kasi tandaan ninyo, first time lang na umupo ni VP Sara as Vice President. So, hindi pa rin niya naman alam kung ano yung proseso ng pag-liquidate ng confidential funds, lalo na sa medyo mas mataas na posisyon. Oo, mayor, merong confidential funds, pero syempre iba yung mga requirements doon. Magkaiba sila ng mga dapat ipasa sa Vice President. So, syempre, bago lang si Vice President. So, kumbaga, nanibago lang. Kaya siguro may kulang siyang mga nai-attach na mga requirements para maayos na yung notice of disallowance. Nangahulugan na pag may notice of disallowance ay yun na yung final kasi meron pa pong appeal process sa commission. Hanggang hindi po na-resolve ng commission proper yan, doon po masasabi talaga na yung ground ng notice of disallowance ay tama. Ang final determination po do sa notice of disallowance to the Supreme Court. Naninindigan si... So, naintindihan mo na, Franz Castro, bakit ayaw i-detalye o ayaw sagutin ni VP Sara yung notice of disallowance kasi naka-appeal na yan sa Supreme Court. Tandaan nyo, abogado si VP Sara. So, hindi nila pwedeng once kasi na naipasa na sa Supreme Court, siyempre dinidinig na yan, hindi na yan pwedeng pag-usapan.
kasi masasubjudice po sila dyan. So, yun po yung pagkakaalam natin sa ganyang mga kaso-kaso na kapag yan po dinidinig na sa korte, hindi na pwedeng pag-usapan yan. Kaya ayaw sagutin ni VP Sara kasi nga naka-appeal na yan. Kumbaga, pinaliliwanag na nila sa Supreme Court kung bakit yung notice of disallowance sila, kung bakit may mga kulang silang mga requirements, bakit hindi nila kagad na ipasa. So, nandun na lahat. Ayaw nang nila ma-preempt yung pagresolba dun sa disallowance na naka-appeal na sa Korte Suprema. Kaya nga sabi ng COA, 'di ba? Hindi pa naman po final 'yan eh. Kaya nga po binibigyan ng pagkakataon yung Office of the Vice President ay paliwanag 'yan. Kasi nga naka-appeal pa. So, korte na yung magsasabi kung tatanggapin yung paliwanag ni PB Sara o hindi. So doon pa lang magkakaroon ng final and final and executory, parang gano'n na ang Supreme Court ang magsasabi na oo, merong disallowance. So hindi kayo ang korte, aktivistang mga kongresista na never na kinundi na ang masasamang gawain ng NPA at convicted po ng child abuse. Hindi kayo yung magsasabi na winaldas ni BP Sara yung pondo ng confidential funds. Nandyan lang kayo para manira lang. Kahit na alam nyo naman na bumabalik sa inyo yung mga ibinabato ninyo. Sabi nga nila, 'di ba, bago mo tingnan yung dumi ng mukha ng iba, tumingin ka muna sa salamin kung malinis din ang iyong mukha. Kayo nga mga kongresista, never nyo pinaliwanag saan nyo ginagamit yung budget ninyo. Ang nakatago kayo dun sa liquidation by certification lang. 'Di ba? So, hindi patas yung ginagawa ng Kongreso kasi nga wala namang nag-scrutinize ng kanilang budget. Walang kinatawan ng gobyerno na kumi-question kung paano binibigyan o paano ginagamit ng mga mambabatas yung kanilang mga budget. Dapat meron Pero ang nangyari, gumawa ng batas yung Kongreso para tanggalin yung kumbaga tanggalan ng ngipin yung COA para busisiin yung budget ng mga to. Pero ang lalakas nilang mag-power trip, especially ngayon kay BP Sara, ang lakas nilang mag-power trip para imbestigahan at ipitin yung budget ng OVP. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.